Ano ba to? Nag-overnight lang ako para sa school activity kaya hindi nakapagtrabaho. Tapos wala na namang pagkain. Ay, ang hirap talaga ng ganitong buhay. Si tatay puro na lang alak. Si inay naman, hindi na nga nananatili sa bahay, puro pasugal. Nakakainis na. Tao po! Sino yan? Magandang araw, iho. Sino po sila? Ako nga pala si Pastor Ricardo at kasama ko ang aking kapwalingkod ng Diyos mula sa isang ministry group. Nais po namin ibahagi sa inyo ang mabuting balita. Ganun po ba? Mga mangangaral pala kayo? Tama. Kami ay naparito upang magdala ng pag-asa sa inyong tahanan. Maaari ba kitang maabala sandali para sa konting pangaral? Sige po. Dito na lang po tayo sa loob. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap, iho. Magandang araw po, Miss Ligaya. Pakitago na lang po ako sa pangalang Romeo. Ako ay 47 years old at may isang maliit na negosyo. Masaya na ang buhay ko ngayon kasama ang aking misis at 4 na mga anak. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang isang masaklap na nakaraan, para itong bangungot na bumabalik sa aking isipan. Matagal na itong nangyari ngunit pakiramdam ko'y parang kahapon lang itong nangyari. Ilang beses ko na rin itong naikwento sa aking mga kaibigan. Ang iba sa kanila ay nangilabot, nagulat, at may ilan ang hindi naniniwala. Marami kasi sa atin ang namumuhay na may modernong kaisipan. Isang mundong tila nakakalimot na minsan may mga aswang na namuhay kasama natin. At sa katunayan, sila mismo ang naglalaban-laban. Pinili kong itago ang mga pangalan ng mga taong sangkot, pati na rin ang lugar kung saan nangyari ang insidente, upang ilayo sila sa kontrobersya. Hindi ko rin babanggitin ang pangalan ng grupong aking inaniban, ang grupong nagdala sa akin sa isang nakakakilabot na karanasan. Taong 1998, nakatira ko noon sa isang bayan sa Iloilo at 20 anyos pa lamang ako. Nang panahong yun, nag-aaral ako sa isang universidad at kumukuha ng kursong mechanical engineering. Kung hindi ako nakakuha ng scholarship, malamang hindi ako makakatungtong sa kolehiyo. Hindi kasi ako kayang pag-aralin ng aking mga magulang. Ang tatay ko ay isang lasenggo at ang nanay ko naman ay lulong sa pagsusugal. 4 kaming magkakapatid at bilang panganay, pinilit kong mag-aral habang nagtatrabaho upang matulungan ko rin ang aking mga kapatid. Sa umaga pumapasok ako sa universidad. Sa hapon naman, dumediretso ako sa isang fast food chain upang magtrabaho. Nakakapagod man ngunit tiniis ko ito dahil gusto kong magkaroon kami ng maayos na buhay. Isang bagay na alam kong hindi namin matatanggap mula sa aming mga magulang. Isang araw may dumating na mga misyonaryo sa aming bahay. Dito nagsimula ang isang bagong pag-asa at pananaw sa buhay ko. Hindi ako lumaki sa simbahan o sa pananalangin, kaya ang pagdating nila ay tila isang paliwanag sa akin tungkol sa mga bagay na noon ay hindi ko gaanong nauunawaan. Sinubukan ko ring kumbinsihin ang aking mga kapatid na makinig sa kanila. Ngunit tila hindi sila interesado. Habang lumilipas ang panahon, napalapit ako sa mga misyonaryong ito. Pinangarap ko ring maging isa sa kanila balang araw. Iba kasi ang pakiramdam kapag kasama ko sila. Para bang nawawala lahat ng aking problema. Sa kanila ko rin unang naranasan ang tunay na pagdamay. Isang bagay na hindi ko natagpuan sa ibang tao. Nang inalok ako ng kanilang leader na si Pastor Ricardo na sumama sa kanilang misyon, hindi ako nagdalawang isip. Madalas nilang sinasabi na maganda raw ang buhay sa kanilang komunidad, kaya gusto ko itong maranasan. Ngunit bago ako umalis, napagdesisyonan kong ihabilin ang aking mga kapatid sa aming lolo, si Lolo Tasing, ang ama ng aking ina.
Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Apo? Apollo, desidido na po talaga ako. Pangarap ko pong maging misyonaryo. Kaya gusto kong sumama sa kanila. Doon daw po kasi ginaganap ang training nila. Ang mga magulang mo, nakausap mo na ba tungkol dyan? Lo naman, wala na nga pong pakialam ang mga yun. Pinababayaan lang nila kaming magkakapatid. Ano pa magagawa nila kung aalis ako? Gaano ka katagal doon, Romeo? Hindi ko po alam, Lo. Pero sabi nila pwede naman daw bumisita paminsan-minsan sa pamilya. Kaya dadalawin ko pa rin po kayo at ang mga kapatid ko. Huwag mo masyadong alalahanin ang mga kapatid mo rito. Hindi ko sila pababayaan. Malaki naman ang kinikita ko sa talyer ko, kaya sapat na yon para mapag-aral sila. Ikaw lang naman ang tumanggi nun sa alok ko. Kasi gusto mong ikaw mismo ang mag-asikaso sa kanila. Pero ngayon, wala na akong ibang pagpipilian kundi iwan sila sa inyo. Ayaw ko namang iwan sila kina nanay at tatay. Bata pa mga kapatid ko. At alam kong hindi nila aasikasuhin ang mga ito. Mas mabuti na rin na iwan mo sila sa akin. Kasi palagi na lang akong mag-isa. Simula nang mamatay ang lola nyo. Sa bagay nga po. Maaasahan nyo naman po mga kapatid ko. Marunong sila sa mga gawaing bahay. Lalo na si Ronald. Maaasahan nyo siya sa pagsisibak ng kahoy at pagbubuhat ng mabibigat na gamit. Mabuti kung ganon. Siya nga pala po. Mag-iingat ka ron, ha? Huwag ka munang masyadong magtitiwala sa mga kasama mo. Alam mo bang uso ang tinatawag na kulto? Akala mo ang sinasamba nila ay Diyos. Pero demonyo pala. Delikado yung mga ganyan. Ayon sa balita, ang iba sa kanila ay pumapatay ng tao at iniaalay ang tugo at puso sa kanilang Diyos. At isa pa, medyo liblib ang lugar na pupuntahan nyo, di ba? Magdala ka palagi ng bawang at asin. Baka mamaya may aswang doon. Lolo naman, hindi sila kulto. Sa pangalan pa lang ng grupo, napakaganda na. Ilang buwan ko na rin silang nakakasama. At wala naman ako napapansing kakaiba sa kanila. Tungkol naman po sa lugar, huwag kayong mag-alala. Hindi naman kami madalas lalabas. Maliban lang kung may dadalawin. Pero bakit naman kasi yung pang napili nilang lugar? Kung hindi ako nagkakamali, isang liblib na bayan sa Aklan yun, tama ba? Opo, dun nga. Ang sabi nila, mas payapa ron at malayo sa ingay ng syudad. Mas madali kami makakapag-concentrate sa pag-aaral ng kasulatan. At syempre, mas maganda pag-aaral kapag sariwa ang hangin at napapaligiran ng maraming puno. Ay, naiintindihan ko na. Basta po ha, mag-iingat ka. Manalangin ka palagi sa Diyos. Opo, Lo. Ay, siya ka pala. Bago ka umalis, magpaalam ka muna ng maayos sa mga kapatid mo sa loob. Para malinaw sa kanilang dahilan ng iyong pag-alis. At hindi sila palaging magtatanong sa akin. Tsaka, dalhin mo tong langis ng lana. Kapag kumulo ang langis na ito, ibig sabihin, may aswang sa paligid. Sige po, Lo. Agad kong inilagay sa dala kong bag ang maliit na boteng iniabot ni Lolo. Dinala ko ito kahit hindi naman ako interesado sa mga ganitong bagay. Kagaya ng sinabi ni Lolo, nagpaalam ako ng maayos sa aking mga kapatid. Nangako rin ako sa kanila na susubukan kong dumalaw tuwing katapusan ng buwan upang makumusta ang kanilang buhay at pag-aaral. Dahil sa Aklan pa ang aming pupuntahan, kinailangan naming sumakay ng barko. Habang nasa biyahe, nakilala ko si Kuya Bobby, isa sa mga bagong miyembro ng aming grupo. Talaga, kuya? 40 years old ka na? Hindi halata sa itsura mo. Yun din ang sinasabi ng mga tao sa amin. Kaya nga, hindi nakapagtataka na sa edad kong ito, lapitin pa rin ako ng mga babaeng nasa edad 20. Ang cool naman! Ano bang sekreto mo, kuya? Parang hindi ka tumatanda. Simple lang. Huwag mong problemahin ang problema. Ganun lang yun.
Sa bagay, tama ka nga kuya. Siya nga pala, bakit mo gusto maging misyonaryo? Hindi ka naman kagaya ko na sobrang dami ng problema sa buhay. Ako? Isa akong malaking salot sa pamilya ko noon. Bukod sa nakulong ako ng ilang taon, hindi na rin ako makahanap ng matinong trabaho dahil sa criminal record ko. Ang mga kapatid ko, doktor at engineer. Samantalang ako, ang itim na tupa ng pamilya. Walang direksyon, palamunin. Pero simula nang mapangaralan ako ni Pastor Ricardo, nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay. Doon ko naisip, gusto kong maging katulad nila. Astig yun, di ba? Isang dating kriminal na naging mangangaral. Oo nga, ang ganda ng kwento mo kuya. Sa tingin ko, marami ako matututunan sa'yo. Sa'yo rin naman ah. Kahit mas bata ka sa akin, sigurado akong marami kang alam na hindi ko pa natututunan. Sa bagay, di bagay pala tayo magkasama. Oo nga. Oh, ayun pala si Pastor Ricardo. Pastor Ricardo, kamusta po kayo? Maayos naman ako. Kumusta naman kayong dalawa? Mabuti at mukhang close na kayo ha. Oo nga po, Pastor. Kahit medyo mas matanda si Kuya Bobby sa akin, nakakasabay pa rin siya sa trip ko. Mabuti naman kung ganon. Alam mo Romeo, si Bobby ay bagong miyembro natin. Gusto rin niyang maging misyonaryo. Katulad mo, ito ang unang pagkakataon niyang umanib sa isang relihiyon. Kaya sana gabayan mo siya. Matagal ka na rin miyembro, kaya alam kong marami ka nang maituturo sa kanya. Opo, Pastor. Siya nga pala. Alin na kayo sa loob? May kunting salo-salo tayo at sabay-sabay din tayong mananalangin. Sige po, Pastor. Sinalubong kami ng mga kasamahan ni Pastor Ricardo. Kasama ang ilang bagong miyembro tulad ni Kuya Bobby. Masaya naming pinagsaluhan ang masarap na pagkain habang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Para kaming isang masayang pamilya. Pagkaraan ng ilang oras sa biyahe, dumaong kami sa Iloilo at mula doon ay sumakay ng van patungong Aklan. Madilim na nang makarating kami sa masukal na daan papunta sa aming tutuluyan. Habang nasa biyahe, nakaramdam ako ng kakaiba. Kuya Bobby, tingnan mo. Parang ang weird ng daanang ito. Sabi nga ni Pastor, nasa liblib na lugar ang bahay ng mga misyonaryo. Kaya hindi na nakapagtataka kung ganito ang daan. Ewan ko ba, kanina pa ako may kakaibang nararamdaman. Parang may mga matang nakatitig sa atin mula sa mga punong nadadaanan natin. Hindi ko maintindihan. Papunta pa talaga tayo sa bahay ng mga misyonaryo o sa impyerno? Alam mo, para kang isang binatilyong hindi patuli. Huwag mo na masyadong isipin yung mga nakikita mo. Matulog ka na lang. Sigurado kung pagod ka rin sa biyahe sa barko. Ilang oras na lang at makakaiga ka na sa malambot na kama sa ating tutuluyan. Sa bagay, baka epekto lang ito ng kapapanood ko ng mga horror movies. Sige, iidlip muna ako. Ayan, tama yan. Tsaka baka nakakalimutan mo. May gabay tayo ng Panginoon. Nagdasal tayo bago bumiyahe, hindi ba? Oo nga naman kuya, hindi ko naisip yun. Sige, idlip muna ako. Ilang minuto pa lang akong napipikit nang biglang lumagabog ng malakas ang van na aming sinasakyan. Napadaan ito sa lubak-lubak at mabakbak na bahagi ng daan. Nagulat ang lahat at muntik pang masira ang gulong ng sasakyan. Teka muna. Check natin ang gulong ng sasakyan. Baka mamaya magpatuloy tayo sa biyahe nang hindi natin alam na may sira na pala. Siguraduhin ninyong maayos ang seatbelt ninyo ha. Mabakbak talaga ang daan dito. Opo. Nang biglang, Kuya, nakikita mo ba yun? Ano yun? Tingnan mo, may mga pulang bolang kristal na nakalutang sa dilim. Baka naman mga alitap-tap lang yan. May isang uri ng insekto na lumilipad at may pakpak na kumikislap sa dilim. Masyado kayatang sanay sa syudad.
Hindi ka pa ba nakakita nun? Hindi kuya. Ibang napapansin ko. Parang may kakaibang presensya sa lugar na to. At isa pa, simula nang dumaan tayo rito, may naamoy akong sobrang sangsang. Amoy na bubulok na karne ng baboy. O wag mo nang intindihin yan. Makakaalis din tayo rito. Konti na lang daw, sabi ni Pastor. Malapit na tayo sa tutuluyan natin. Ano yun? Pastor! May hindi na po magandang nangyayari sa lugar na ito. Teka, tapos ko nang i-check ito. Baka mga mababangis na hayop lang ang narinig ninyo. Manalangin lang tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Mukhang nakaramdam na rin si Pastor Ricardo ng kakaiba sa lugar na aming tinigilan. Agad siyang bumalik sa loob ng van at muling nagmaneho. Bagamat baku-baku at lubak yung daan, binilisan pa rin niya ang pagpapatakbo. Panay ang kabog ng aking dibdib, hindi lang dahil sa takot, kundi sa mga nakikita kong pulang bolang kristal na tila nakalutang sa hangin sa bawat punong nadadaanan namin. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakarating na rin kami sa bahay ng mga misyonaryo. Dahil sa matinding pagod, agad kaming pinapasok ni Pastor at itinuro sa amin ang aming magiging mga kwarto. Ako at si Kuya Bobby ang magkasama sa isang kwarto. Ay sa wakas. Ang sarap sa pakiramdam ng malambot na kama. Kita mo? Sabi ko naman sa'yo kanina, konting tiis lang at makakarating din tayo. Kuya, naniniwala ka ba sa mga aswang? O mga kwentong kababalagan? Hindi ko alam. Hindi pa naman ako nakakakita. Sabi nga nila, to believe is to see. Hindi mo pwedeng paniwalaan ang isang bagay na hindi mo pa nasasaksihan. Kasi sabi ni Lolo, kapag may nakita kang pulang bolang kristal sa paligid, ibig sabihin, may aswang. Ano nga ulit ang sabi ni Pastor? Manalangin tayo at magtiwala sa Diyos. Ilalayo niya tayo sa anumang kapahamakan. Sa bagay, tama ka nga. Isa pa, ligtas tayo rito, walang gulo. At kasama natin ang mga matatapat at mabubuting lingkod ng Diyos. Huwag mong masyadong dibdibin ang nararamdaman mo. Hindi yan makakabuti sa'yo. Oo nga, masyado lang siguro akong paranoid. Tsaka may isa pang sinabi si Pastor, di ba? Kapag iniisip natin ang isang bagay ng paulit-ulit, nagiging totoo ito para sa atin. Kaya isipin mo na totoo ang Panginoon para hindi mo makita ang masasamang bagay. Itinatak ko sa isipan ko ang sinabi ni Kuya Bobby. Sa mga sumunod na araw, ginugol ko ang aking oras sa training para sa mga bagong misyonaryo. Masaya ako sa bagong buhay ko. Wala na ang amoy ng alak at sigarilyo. Hindi ko na rin naririnig ang sigawan at away na madalas sa bahay namin noon. Dito ko natagpuan ang kapayapaan at lalo akong napalapit sa aking mga kasama. Hanggang sa isang gabi. Kuya Bobby! Kanina pa kita hinahanap. Malapit ng curfew. Dapat nasa loob ka na. Ano bang ginagawa mo rito? Teka, nagsisigarilyo ka? Huwag kang maingay. Ilang araw na akong hindi nakakahitit. Masama ng pakiramdam ko eh. Kuya naman. Kaya nga tayo nandito para magbagong buhay. Kung hindi mo ititigil yung bisyo mo, paano ka magiging isang mabuting misyonaryo? Shh! Isa lang to. Tapos titigil na ako. Alam mo bang ang hirap ng pakiramdam ko? Parang hindi ako makahinga. Hindi epektibo para sa akin ang biglang pagtigil sa paninigarilyo. Kailangan ko pa rin humithit paminsan-minsan. Huwag kang mag-alala. Susubukan ko ulit sanayan ang sarili ko na wala na talagang sigarilyo. Basta kuya, mangako ka sa akin ha. Darating ang araw na tuluyan mo nang ititigil yan. Oo naman. Huwag kang mag-alala.
Isang araw, hindi ko na to gagamitin. Mabuti kung ganon. Sige na, tara na sa loob. Baka masita pa tayo ni Kuya Guard kapag lumampas tayo sa curfew. Sige, itatapon ko muna to. Kuya, narinig mo ba yun? Oo, parang may gumalaw sa damuhan. Hindi lang yun. May naririnig din ako mahinang angil. Talasan mo ang pandinig mo. Umalis na lang tayo rito. Tara na. Nagpatiuna si Kuya Bobby sa paglalakad habang ako naman ay nakasunod sa kanya. Sa bawat hakbang, palingalinga ako sa paligid. Nakikiramdam. Hinahagilap ang posibleng panganib. Hanggang sa tumambad sa aking paningin ang isang kakaibang nilalang sa hindi kalayuan. Nakabitin ito sa isang puno. At kahit ang sinag lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw, malinaw kong nakita ang itsura nito. Kulubot ang balat nito. Parang nabubulok na ang katawan. Nakakatakot ang anyo nito. Parang isang bangkay na muling nabuhay. Dahil sa matinding takot, agad kong hinawakan si Kuya Bobby at mabilis kaming tumakbo. Ano ba, Romeo? Nakakabigla ka naman. May nakita ako. Anong nakita mo? Aswang. May aswang sa puno. Sa tanang buhay ko, noon lang ako nakakita ng ganoong klaseng nilalang. Hindi mawala sa isipan ko ang anyo nito. At kahit sa panaginip, nagpakita ito sa akin. Kinabukasan nagising ako nang wala sa wisyo. Habang kumakain ng agahan, nakatulala lang ako sa harap ng lamesa. Hindi namamalayan ang mga taong nasa paligid. Romeo, ayos ka lang ba? Kanina ka pa hindi kumikilos Ayaw mo ba ng ulam? Kung gusto mo, may itlog at hotdog sa ref. Pwede ka magprito. Uy, Romeo, kinakausap ka ni Pastor. Ha? Ano po yun, Pastor? Sabi ko, kung ayaw mo ng ulam natin ngayon, merong hotdog at itlog sa refrigerator. Pwede ka magluto. Wag na po, Pastor. Masarap naman po itong ham. Bihira nga po ako nito makakain sa bahay Kung ganon, bakit parang wala kang gana? Ayos ka lang ba? May dinaramdam ka ba? Ayos lang po ako, Pastor. Pag po kayo mag-alala. Mabuti naman kung ganon. Bilisan mo lang dyan para makapaghanda ka na. Isasama ko kayo ni Bobby sa pagbabahay-bahay. Sa dulo ng baryo, may mga katutubo doon. Palipat-lipat sila ng tirahang kada isang taon. Kaya bago pa sila umalis, dapat madalhan natin sila ng mabuting balita. Ang mga katutubo ron ay sumasamba pa rin sa kalikasan. Kaya ito na ang tamang pagkakataon para ipakilala sa kanila ang Diyos. Sige po, Pastor. Bibilisan ko na po ito. Gustong gusto ko na po makasama sa pangangaral Mabuti yan. Agad akong bumalik sa wisyo nang makausap ako ni Pastor Ricardo. Mabilis kong tinapos ang pagkain at nagbadaling gumayak upang makasama sa pagdadalaw. 4 kaming magkakasama. Ako, si Kuya Bobby, at 2 pa naming kasamahan na kapwa nag-aaral ng pagkamisyonaryo. Kumusta ang ilang araw ninyong pananatili sa bahay misyonaryo? Ikaw, Bobby, kumusta ka? Maayos naman po, Pastor. Ganito pala rito. Walang babae. Gusto mo na bang mag-asawa? Hayaan mo, doon sa pupunta natin. Maraming dalaga doon. Sigurado akong matutuwa sila kapag nakita ka. Bira sila makakita ng mga lalaking mula sa ibang bayan. Ikaw naman, Romeo, kumusta? Narinig ko sa mga kasamahan mo na natututo ka na raw kumanta kapag nag-aawitan tayo tuwing umaga. Ang problema lang, palagi ka pa rin nagtuturo ng iba kapag inuutosan ka magdasal. Pasensya na po, Pastor.
Nahihiya rin po kasi ako. Hindi ako sanay na ako ang nagdadasal sa harapan. Lalo na't hindi po ako kasing galing ninyo sa pagbigkas ng panalangin. Ano ka ba? Lahat kayo ay magaling sa mata ng Panginoon. Ang mahalaga ay taos-puso at taimtim ang inyong pagdarasal. Tandaan mo, sa paningin ng Diyos, pantay-pantay. Pantay-pantay tayong lahat. Pastor, may babaeng tatawid. Diyos ko po, makakabangga pa tayo. Kung hindi nakapagpreno si Pastor, tiyak na may maaaksidente. Isang babae kasi ang biglang tumawid sa harapan ng aming sasakyan. Walang pasintabi, tila walang pakialam sa panganib. Nakasuot siya ng itim na damit at puting-puti ang kanyang balat. Napakabilis niyang kumilos kaya sa isang iglap, nawala siya sa aming paningin. Nasaan na siya? Kuya Bobby, nakita mo ba kung saan siya pumunta? Parang ang bilis niya. Aba, ewan ko. Kailangan pa bang alamin yon? Isa lang naman siyang taong gubat na walang pakiramdam kung may dadaan bang sasakyan. Paano kung hindi agad nakapagpreno si Pastor? Eh di may nadisgrasya pa ngayong araw. Baka isa siya sa mga katutubong nakatira dito. Marahil, hindi siya sanay na makakita ng sasakyan. Kaya hindi niya napansin ang pagdaan natin. Isa pa, kaya siya mabilis na nawala ay dahil mailap sa ibang tao ang mga tulad nila. Pero Pastor, para naman siyang hindi katutubo. Napakaputi ng balat niya. Parang Amerikana. May punto ka, Romeo. Pero hayaan na natin. Ang malaga, hindi natin siya nabangga at naiwasan natin ang disgrasya. Huwag na natin gawing big deal yun. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga at muling lumingon-lingon sa paligid. Napaka-misteryoso ng dating ng lugar na ito sa akin. Kaya marahil lahat ng kakaibang bagay na mapansin ko ay masyado kong pinagtutuunan ng pansin. Maya-maya pa, nakarating na kami sa kinaroroonan ng mga katutubo na binanggit ni Pastor. Isang compound ang aming napuntahan. Parang lahat ng nakatira dito ay magkakamag-anak. Pagdating namin, napalingon ang lahat. Ilang sandali lang. Isang may kataba ang matanda ang lumapit sa amin. Sa pakiwari ko, siya ang kanilang pinuno. Magandang araw, Witay. Magandang araw din sa inyo. Anong sadya ninyo? Kami ho ay isang grupo ng mga misyonaryo na nagbabaybahay upang magbahagi ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Opo, Mukhang nanggaling pa kayo sa kabayanan. Ayoko namang masayang ang inyong pagsisikap sa pagparito. Sumama kayo sa akin sa aming munting pahingahan. maraming salamat po. Nagpatiuna sa paglalakad si Mang Ramon at dinala kami sa isang komportableng damba na yari sa pawid at kawayan. Habang papasok kami, sinenyasan niya ang isang babae na sa tingin ko ay kanyang asawa na nakatayo sa katabing bahay. Mabilis itong pumasok sa loob na tila may kukunin. Hintay lang kayo at ipaghahanda kayo ng asawa ko ng kapeng mais. Kaping mais? Masarap po yun ah. Nung minsan dumalaw kami sa isang baryo, yun din po ang inihanda sa amin. Masarap yun lalo na kung may kasamang matamis na kakanin o kaya'y nilagang kamote. Oo nga po. Lalo na kung sasamahan pa ng mainit na kwentuhan. Ganun na nga. Pasensya na nga pala kayo. At katanghali ang tapat ay mainit na kape ang naihanda namin sa inyo. Wala hong problema yon. Ang sabi nga ho ng ibang tao, mas masarap ang kape kapag mainit ang panahon. Kasi raw, kapag pinapawisan ka, mas nagiging malamig ang pakiramdam. Oo nga naman. Ang talino naman ang nakaisip niyan. Siya nga po pala, ayon sa isa kong kasama, kayo raw po ay palipat-lipat ang tirahan. Ano ang dahilan at napili ninyong tumira rito ngayon? Noong minsang maligaw ang isa naming kasama, ay nakilala siyang isang maputing babae. Ang tawag pala sa kanya ay puting mangbabarang. Siya raw ang uri ng mambabarang na tumutulong sa mga taong naghahanap ng hustisya.
lalo na sa mga napatay na mahal sa buhay o sa mga pinagtaksilan. Ang kasama namin yun, gusto niyang ipabarang ang dati niyang kaibigan at ang taong sumira sa kanyang pamilya. Dahil nais ding humingi ng tulong sa kanya ng iba pa naming mga kaanak na pagpasyahan naming tumigil muna rito. Hindi naman kami magtatagal at kapag natapos na ang proseso ng pambabara, aalis rin kami at lilipat sa ibang bayan. Pero hindi maganda ang kutob namin sa lugar na ito. Bakit po? Ano ho ang nararamdaman ninyo? May aswang na gumagala tuwing gabi. Pagkarinig ko sa sinabi ng matanda, agad akong nakaramdam ng matinding kilabot. Parang biglang tumayo lahat ng balahibo sa katawan ko. Bumalik sa aking isipan ang nakakatakot na figura ng nilalang na nakita ko kagabi. At kasabay ng takot, may bumalot ding kuryosidad sa akin. Sino ang puting mambabarang na binanggit ni Mang Ramon? At bigla kong naalala ang babae kahapon. Ang maputing babaeng biglang tumawid sa daan at muntik na naming masagasaan. Hindi kaya ang mambabarang at ang aswang na sinasabi ni Mang Ramon ay iisa? Oh, nandito na pala ang kape. Umuusok-usok pa. Mahal, pakilapag na lang dito sa lamesa. Maraming salamat ho, Nay, sa mainit na kape. Ito ang asawa ko. Siya ang pinakamagaling na tagaluto sa aming angkan. Ikinagagalak ko kayong makilala. Siya, makisali na lang kayo ng kape sa inyong tasa. Kayo nang bahalang kumuha. Aralan ninyo kung gaano karami ang gusto ninyo. Sige po. O Romeo, ito ang tasa. Kumuha ka na. Sige po. Siya nga pala, nasaan si Bobby? Bakit hindi natin siya kasama? Po? Hala, oo nga po. Wala siya rito ngayon. Oh, nasaan kaya yun? Saglit lang po, Pastor. Hahanapin ko siya. Baka naiwan lang sa sasakyan natin. O sige, bilisan mo. Baka lumamig ang kape niyo. Tumango ako sa sinabi ni Pastor at nagbadaling tumakbo papunta sa sasakyan para hanapin si Kuya Bobby. Pagdating ko doon, wala siya. Nagtaka ako, saan kaya siya pumunta? Hanggang sa may naamoy akong usok ng sigarilyo mula sa hindi kalayuan. Sinundan ko ang pinanggagalingan ng amoy at napansin kong may gumagalaw sa itaas ng isang puno. Nang tingalain ko ito, laking gulat ko na makita si Kuya Bobby. Nakaupo sa isang matibay na sanga, may hawak na sigarilyo at tila enjoy na enjoy sa paghit-hit nito. Kuya, ano ka ba? Bakit yan nandito? Hinahanap ka ni Pastor. Tsaka, naninigarilyo ka na naman? Pasensya na, Romeo. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. Naisip ko, pagkakataon ko na to kasi hindi ako makikita ng mga kasama natin. Tsaka, busy si Pastor sa pagdadalaw. Tama na yan, Kuya. Hinihintay tayo ni Pastor doon. Naganda pa ng kapeng mais ang mga binisita natin. Maya-maya na lang. May pinagmamasdan pa akong magandang tanawin. Magandang tanawin? Puro puno lang naman ang nandito. Hindi ka pa ba nakakita ng puno? Sira ulo ka talaga. Umakyat ka kasi dito para makita mo yung sinasabi ko. Hindi mo yan makikita mula riyan sa ibaba dahil natatabunan ng mataas na puno. Pero mula rito sa kinilalagyan ko, kitang-kita. Sige nga, aakyat ako dyan ha. Go! Dahan-dahan akong umakyat sa puno hanggang sa makarating ako sa sanga kung saan nakaupo si Kuya Bobby. Pagkarating ko doon, itinuro niya sa akin ang tanawing pinagmamasdan niya mula sa hindi kalayuan. Doon ko nakita ang isang dalaga. Nakaangat ang laylayan ng kanyang palda habang sumasalok ng tubig sa isang balon. Matapos punuin ang timba, inilalagay niya ito sa isang batsa para gamitin sa pagbabanlaw ng mga damit. Napatingin ako ng mabuti. Pamilyar ang babaeng ito. Dahil sa kanyang napakaputing kutis, agad kong naalala ang babae
na muntik na naming masagasaan sa daan. Nagkusot ako ng mata. Baka namamali lang ako ng tingin. Pero hindi. Sa ngayon. Kuya, hindi ba siya yung kanina? Kanina? Hindi ko naman siya nakita kanina. Kuya naman. Ulyanin ka na ba? Siya rin yung babaeng muntik na nating masagasaan kung hindi agad nakapagpreno si Pastor. Pasensya na. Nalimutan ko na eh. Basta ang alam ko, napakaganda niya. Para siyang isang diwata. O kaya naman isang paraluman. Kuya naman eh. Kaedad ko lang yata yan. Ang bata pa niyang tingnan. Tsaka, hindi magandang kutob ko sa babaeng yan. Uwe, o baka naman napaparanoid ka lang dahil sa nakita mo kagabi. Huwag kang mag-alala. Hindi siya yun. Wala mong mangyari yan. Kuya, aray, ang sakit. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit kamot ka ng kamot? Kinagat ako ng mga pulang langgam. Ah! Huwag ka masyadong malikot. Mababali yung sangang inuupuan mo. Kuya! Ah! Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Ang kulit mo kasi. Galaw ka ng galaw. Kuya! Kuya, mahuhulog ako! Kumapit ka sa akin, Romeo. Dahan-dahan lang. Mahuhulog tayo. Kuya! Tuluyan na ngang bumigay ang sangang inuupuan namin ni Kuya Bobby. Kaya pareho kaming bumagsak sa lupa. Napunit ang balat ng tuhod ko. Nang tumama ito sa isang nakauslig na tuod. Kaya agad itong nagdugo. Si Kuya Bobby naman ay panayong himas sa ulo niya. Mukhang ito yung unang tumama sa lupa. Sabi ko naman sa'yo, Romeo. Magdahan-dahan ka. Nadamay patuloy ako rito. Ang sakit ng katawan ko. Kuya naman eh. Ikaw kaya ang kagatin ng pulang langgam sa itlog. Ha? Sa itlog ka kilagat ng langgam? Kuya naman, huwag mo na nga akong tawanan. Ang sakit kaya. Ayos lang ba kayo? Sabay kaming napalingon ni Kuya Bobby nang marinig ang boses ng isang babae. Pagtingin namin, nakita namin ang babaeng sumasalok ng tubig sa balon. Ang parehong babaeng kanina lang ay pinagmamasdan namin mula sa itaas ng puno. Mababakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Sa malapitan mas lalo siyang gumanda. Kulay kape ang kanyang mga mata. Matangos ang ilong, manipis ang labi, at kulot ang kulay blondie niyang buhok. Ngunit sa kabila ng kanyang kaakit-akit na anyo, may kung anong bumabagabag sa akin. Parang may itinatago siya. Narinig ko ang inyong pagsisigawan habang naglalaba ako sa tabi ng balon. Nag-alala ako na baka kung ano nang nangyari sa inyo. Kaya pinuntahan ko kayo rito. Ayos lang naman kami. Nag-aabala ka pa. Talaga? Ang laki ng sugat sa tuhod mo oh. Walang tigil ang pagdaloy ng dugo. Kailangan magamot agad yan. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala rito mamaya. Ang sakit. Ang sakit ng katawan ko. Mukhang kailangan ko ng tulong. Kuya, huwag kang dyan. Hindi tayo dapat tumanggap ng tulong sa kanya. Mukhang kailangan niyo talaga ng tulong. Baka nabalian na kayo. At ikaw naman, dapat nang gamutin ang sugat mo sa tuhod bago mahawa. Sumama kayo sa bahay. Ako nang bahalang gumamot sa inyo. Eksperto ako sa panggagamot. Lalo na sa mga nabalian at nasugatan. Oo nga, Romeo. Hayaan mo nang tulungan niya tayo. Mukhang mamaya pa babalik sina Pastor. Nakakahiya naman kung ipapaliwanag pa natin sa kanila kung paano tayo nahulog sa puno. Sige na nga. Wala na akong nagawa kundi ang sumama kay Estelia para magpagamot. Malapit lang ang bahay niya sa kinaroroonan namin, kaya hindi na kami naglakad ng matagal. Pagdating doon, agad niya kaming pinapasok. Pumunta siya sa kusina at bumalik na may dalang tubig. Pinainom niya kami kaagad. Nang malasahan ko yung tubig, may kakaiba dito. May kung anong lansa.
Parang may halong kalawang. Hindi ko na matiis yung lasa kaya nang tumalikod si Estelia, agad ko itong iniluwa. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit mo iniluluwa yan? Kuya, hindi masarap ang lasa ng tubig dito. Parang malansa. Ano ka ba? Ganyan talaga minsan ang lasa ng tubig sa balon. Hindi ka lang siguro uhaw. Kaya kung ano-anong nalalasahan mo. Oh, tingnan mo ako. Naubos ko. Huwag ka nang maarte. Handa yan ng isang magandang dalaga. Sino ba naman ako para tumanggi sa kanyang pagsisilbi? Ihanda na ninyo ang inyong sarili. Sisimulan ko ng panggagamot. Siya nga pala, sinong gustong mauna? Ako na lang muna. Sobrang sakit kasi ng katawan ko. Sige, mahiga ka rito. Tatapalan kita ng halamang gamot sa katawan. Masusunod magandang binibini. Napangisi na lang ako na makita kong kinindatan pa ni Kuya Bobby ang babae. Mukhang tuwang-tuwa siya dito. Pero sa kabila ng kabutihan ni Estelia, parang hindi ko pa rin magawang lubusang magtiwala sa kanya. Habang ginagamot si Kuya Bobby, inilibot ko ang paningin sa loob ng bahay. Maraming kakaibang bagay sa paligid. Mga medalyong hindi ko pa nakikita noon. Itim na kandila at ilang rebulto na may misteryosong itsura. Ngunit ang pinaka nakaagaw sa akin ng pansin, isang bungo ng tao nakalagay sa loob ng isang garapon. Tapos ng kasama mo, ikaw naman ang susunod. Sige. Iunat mo yung binti mo dito sa upuan. Hindi mo na kailangang humiga. Dahil tuhod lang naman ang gagamutin ko sa'yo. Sige. Nagsimula na ang panggagamot ni Estelia. Kinuha niya ang ilang dahon ng bayabas. Kinatas ito sa isang mangkok at hinaluan ng langis. Habang ginagawa niya yon, hindi ko maiwasang muling mapatingin sa bungo sa loob ng garapon. Muling bumalik sa isip ko kung ano-anong nakakatakot na bagay. At tuwing titingin si Estelia sa akin, parang may kakaiba sa kanyang mga mata. Nang akmanan niyang ibubuhos ang katas ng bayabas sa aking sugat, biglang naging matalim ang tingin niya sa akin. May kung anong bumalot na kaba sa dibdib ko. Parang may hindi magandang mangyayari. Sa sobrang kaba, napapitlag ako. Dahilan para matapon ang ilang patak ng gamot. Huwag kang malikot, hindi pa ako tapos. Kailangan na pala naming umalis. Baka hinahanap na kami ni Pastor. Pero hindi pa ako tapos gamutin ang sugat mo. Tingnan mo oh, patuloy pa rin ang pagdaloy ng dugo. Oo nga, Romeo. Hintayin mo na siyang matapos. Hindi na kailangan, kuya. Baka hinahanap na tayo ni Pastor. Kailangan na nating magmadaling bumalik. Salamat sa panggagamot mo kay Kuya Bobby at sa pagtulong mo sa amin. Na-appreciate ko yun. Walang problema. Tumutulong talaga ako sa mga dayo rito. Sigurado ka bang ayos na yung tuhod mo? Hindi ko pa yan nalalagyan ng tapal. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala rito. Sige na, aalis na kami. Ingat kayo. Habang naglalakad kami pabalik, ramdam ko pa rin ang pag-agos ng dugo sa aking tuhod. Hindi lang man yun natapalan ni Estelia, ngunit hindi yun ang dahilan ng aking kaba. May mas matinding bumabagabag sa akin. Pakiramdam ko hindi kami basta tinulungan ng babaeng yun. Parang may ibang dahilan siya kung bakit niya kami pinapunta sa bahay niya. Bakit parang takot na takot ka kay Stella? Wala naman siyang ginawang masama sa atin ah. Hindi magandang kutob ko sa babaeng yun, kuya. Bakit naman? Wala naman akong napansin kakaiba sa kanya. Ikaw lang yatang nag-iisip ng kung ano-ano. Oh, nandun na pala si na Pastor. Saan ba kayo nagaling? Hinihintay namin kayo sa bahay ni Mang Ramon. Bakit ang tagal yung bumalik? Si Kuya Bobby po kasi. Nakakita po kasi kami ng isang puno ng mangga na hitik sa bunga. Kaya kumuha po kami. Nahulog nga po kami sa puno kaya puro galos ang aming katawan. Nadurog pa nga po ang tuhod ni Romeo. Napatama sa isang tuhod. Mukhang malalim ang sugat mo, iho. Sumakay na ko sa van.
Pagdating natin sa bahay, gamutin mo agad yan bago mahawa ng impeksyon. Opo, Pastor. Sa susunod, huwag kayong basta-basta kukuha ng bunga ng puno nang hindi nagpapaalam sa may-ari. Delikado ang ginawa ninyo. Magiging kahiyahiya ang ating grupo kung basta na lang tayo mangukuha ng hindi naman sa atin. Opo, Pastor. Pasensya na po. Pagpasok namin sa van, agad kong tinapala ng panyo ang sugat sa aking tuhod upang maampat ang pagdurugo nito. Sa tuwing titignan ko ang sugat, bumabalik sa isip ko ang larawan ng maputing babae. Ang matalim niyang tingin, ang malamig na titig. Kinagabihan nagkaroon ng pagsamba ang aming grupo sa may kakahuyan. Pero kakaiba ang uri ng pagsambang idinadaos dito. Hindi Biblia o rosaryo ang hawak ng mga tao, kundi mga kandila. Lahat ay nakaluhod, nakapikit at bumibigkas ng panalangin sa sarili nilang paraan. Sa gitna namin ay may malaking apoy na nagbibigay ng liwanag sa madilim na paligid. Habang nakapikit ako at taimtim na nananalangin, biglang kinulbit ako ni Kuya Bobby. Romeo, samahan mo ako. Naiiya ako eh. Kuya, hindi pwede. Tingnan mo naman. Nagdarasal ang lahat. Nakakahiya kung aalis tayo sa pwesto. Baka mapansin tayo ni Pastor at pagalitan na naman tayo. Hindi ko na talaga kaya. Parang sasabog ng pantog ko, tsaka hindi naman nila tayo mapapansin, nakapikit silang lahat oh. Masyado silang nakatuon sa panalangin. Sige na Romeo, please. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid bago magdesisyon kung sasamahan ko ba siya o hindi. Napakadilim, tahimik, at ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga kuliglig. Ang sinag ng buwan at ang apoy sa gitna ng bilog ang tanging nagbibigay ng liwanag. Nang mapatingin ako sa gilid ng kakahuyan, napahinto ako. May figurang nakatayo sa gitna ng dilim. Kinusot ko ang aking mata. Baka namamalikmata lang ako. Pero hindi. Nandun nga siya. Ang puting mambabarang. Tahimik siyang nakatingin sa amin mula sa malayo. Oh, bakit nakatulala ka dyan sa dilim? Wala kuya. Sige na, sasamahan na kita. Yun naman pala eh. Nagpapakipot ka pa. Na-curious ako ng pagkakita ko sa puting mambabarang. Ano bang ginagawa niya dito? Sinamantala ko ang pagkakataong sumama kay Kuya Bobby. Hindi lang para samahan siyang umihi, kundi para malaman kung ano yung pakay ng babae. Dahan-dahan kaming lumayo sa karamihan. Siniguradong walang makakakita sa amin. Pumunta kami sa isang madamong bahagi ng kakahuyan upang umihi. Habang si Kuya Bobby ay abala sa kanyang ginagawa, ako naman ay patuloy na nagmamasid. Tahimik kong sinuyod ang tingin sa paligid. Hanggang sa... Kuya, bilisan mo na dyan. Sabi ko naman sa'yo, punong-puno ang pantog ko kanina kaya marami pa akong ilalabas. Kuya, bilisan mo. Umalis na tayo. Eto na. Oh, tapos na ako. Kuya, kumuha ka ng kahit anong matibay na kahoy. Yung pwede nating pamalo. Oh, eto. Pwede na ba to? Mataba naman at hindi madaling mabali. Oo kuya, pwede na yan. Ano yung mga angil na yun? May mabangis bang hayop sa paligid natin? Hindi kuya. Sa tingin ko, hindi lang sila basta mga hayop. Kung ganun, bilisan na natin bago pa mahuli ang lahat. Nagmamadali kaming bumalik sa kinaroroonan ng aming mga kasamahan. Ngunit bigla kaming napahinto. Mas lumakas na ang angil ng nilalang. Ramdam namin na papalapit ito ng papalapit. Hangin pa lang ay parang bumabalot na kami ng isang masangsang na amoy. Amoy na bubulok na karne. Kuya, talasan mong mabuting pakiramdam mo. Nandito na siya. Malapit na sa atin. Kung ganun, bilisan na natin bago pa mahuli ang lahat. Kuya, sa likod mo. Anong nasa likod ko? Yun!
Aswang! Umalis na tayo! Umalis na tayo rito! Tumambad sa amin ang isang kakilakilabot na nilalang. Matangkad ito, kulubot ang balat at parang nabubulok na karne ang katawan. Pulang-pula ang mata at may tumutulong sariwang dugo sa bibig. Nanlilisik ang tingin nito sa amin. Parang anumang oras gagawin kaming pagkain. Wala na kaming inaksayang oras. Mabilis kaming tumakbo pabalik sa aming kampo. Pagdating doon, tapos na ang pagpupulong kaya dumiretso na kami sa aming kwarto. Hindi na namin inusisa pa ang nangyari. Kinabukasan, isang masamang balita ang sumalubong sa amin. Isa sa aming mga kasamahan ang natagpuang patay sa likod ng bahay. Wakwak ang leeg. Romeo, posible kaya na yung nakita natin kagabi ang may kagagawa nito? Hindi malabo, kuya. Tingnan mo ang katawan niya. Hindi siya basta pinatay gamit ang kutsilyo. Parang sinakmal siya. Sinira ang katawan niya. Dapat ba natin itong sabihin kay Pastor? Huwag mo na. May naiisip akong plano. Anong plano mo, Romeo? Huwag mong sabihin magpapakabayani ka. Kung yan ang balak mo, huwag na lang, delikado yan. Baka ikaw pang mapahamak. Sigurado na ako sa hinala ko. Kagabi, bago natin nakita ang aswang, nakita kong puting mambabarang. Ganitong plano. Sabuyan natin ng asin ang balon na pinagkukunan niya ng tubig. Pumayag si Kuya Bobby sa aking plano. Patakas kaming umalis mula sa bahay ng mga misyonaryo at nagpunta sa balon kung saan kumukuha ng tubig ang puting mambabarang. Dala namin ng isang plastik ng asin. Ninakaw namin ito sa kusina. Pagdating sa balon, wala namang tao kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad naming isinaboy ang laman ng plastik sa loob ng balon. Pagkatapos ay nagtago kami sa likod ng isang malapad na puno upang mag-abang. Tila pumanig sa amin ang pagkakataon. Dumating si Estela. Tingnan mo si Estela. Naglalagay siya ng tubig sa baso. Ibig sabihin, iinumin niya yon. Sigurado ka bang gagana ang ginawa natin? Oo naman, kuya. Ayon sa matatanda, ang asin ang pinakamalakas sa pangontra sa mga aswang. Hintayin lang natin. Laking tuwa namin nang makitang ininom ni Estela ang tubig. Makikita na namin ang resulta. Ngunit matapos niyang maubos ang laman ng baso, walang nangyari. Maliban sa napakunot ang noo niya. Marahil dahil hindi niya nagustuhan ang lasa. Maya-maya pa, kumuha siya ng tubig at nilagay sa batsa. Inaalis niya ang maalat na tubig sa balon. Ano? Wala namang nangyari, Romeo. Nasayang lang ang oras natin dito. Baka hinahanap na tayo ni Pastor. Baka naman, hindi agad umepekto ang asin sa kanya. Maghintay pa tayo. Hanggang kailan tayo mag-aabang dito? Hanggang gabi. Ano? Bagamat may pagtutol, wala nang nagawa si Kuya Bobby kundi samahan akong magmasid sa may tabi ng balon. Inabot na kami ng 9:00 ng gabi. Ilang beses nang kumuha ng tubig si Estela pero wala pa ring nangyari. Ginamit pa nga niya ang tubig sa paglalaba. Kahit pa alam naming may halong asin yun. Doon ko napagtantong hindi siya aswang. Napagdesisyon na naming bumalik na sa bahay ng mga misyonaryo. Dahil halos abutin na kami ng curfew, sa likod kami dumaan. Ngunit bago pa kami makapasok, isang masangsang na amoy ang bumalot sa paligid. Amoy na bubulok na laman. Kasabay nito, may narinig kaming malalakas na sigawan. Romeo, parang may hindi magandang nangyayari. Pakiramdam ko, may hindi tayo magugustuhan. Kuya Bobby, hindi kaya nakapasok ang mga aswang? Siguro nga. Paano to? Saan tayo pupunta? Naandito lang pala kayo. Saan kayo nanggaling?
Pastor, ano nangyayari? Bakit parang nagkakagulo? Nilusob ng mga aswang ang kampo natin. Ha? Anong gagawin natin, Pastor? Wala nang oras para sa mahabang usapan. Sasama kayo sa akin. Maglilikom tayo ng isang kwarto. Naandun ang iba ninyong kasamahang nakaligtas. May alam akong ligtas na daan. Papunta ron. Kailangan nating magmadali. Sinunod namin ang direksyon ni Pastor. Siya ang nanguna. Habang kami naman ay nagbantay sa likuran. Habang paakyat na kami ng hagdan, biglang may bumagsak mula sa bubungan. Isang aswang. Kuya, tumakbo ka! Hindi ko alam kung ano gagawin ko! Sinugod ng aswang si Kuya Bobby. Pero bago pa ito makalapit, hinila siya ni Pastor. Takbo! Mabilis kaming umakyat, pilit iniiwasan ng halimaw. Pero patuloy pa rin kaming hinahabol ng aswang hanggang sa pinto. Sa huling sandali, naisalpak namin ang pinto. Pinatungan pa ito ni Pastor ng upuan. Nakahinga kami ng maluwag nang makita namin ang iba naming kasama sa loob. Ligtas pa sila. Ngunit nang lumapit ako sa bintana, kitang-kita ko ang mga aswang. Nagpupumilit silang pumasok. Pero sa ngayon, mahigpit ang pagkakakandado ng aming kwarto. Salamat po, Pastor, sa pagliligtas sa amin. Oo nga po, Pastor. Utang na loob namin sa iyo ang buhay namin. Wala nga naman. Ako ang mananagot sa inyo kung may nangyaring masama sa inyo. Kanina pa nga namin kayo hinahanap eh. Mabuti na lang at nakita ko kayo sa likuran. Pastor, bakit parang kulang tayo dito? Hindi ba? Lahat ay nakapasok. Ikinalulungkot ko mang sabihin, pero may mga kasama kayo na hindi na nakaligtas. Ginawa namin ang lahat para mailigtas sila, pero hindi namin nagawa ang imposible. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, Pastor. Hindi niyo po kasalanan ang nangyari. Pastor, hindi po ba umeepekto ang asin sa kanila? Bakit hindi na lang natin sila sinabuyan ng asin? Sinubukan namin, pero kakaunti lang ang supply ng asin sa bahay. Hindi yun sasapat laban sa napakarami nilang halimaw. Ano na pong gagawin natin? Paano natin sila mapapaalis? Sa ngayon, wala tayong ibang magagawa kundi paghintay hanggang umaga. Ang sabi nila, nanghihina ang mga aswang kapag sumisikat na ang araw. Bukas, saka tayo magplano kung paano sila kukontrahin. Magpapatulong din tayo kay Mang Ramon. Baka may alam silang pangontra laban sa mga aswang. Pero ang tanging sandata natin ngayon, ang ating pananampalataya. Huwag kayong panghinaan ng loob. Patuloy lang tayong manalangin. Malalampasan din natin ito. Nang mga panahong yun, ang katapangan ni Pastor ang pinagkunan namin ng lakas. Wala na kaming nagawa kundi ang magpalipas ng gabi sa loob ng kwarto. Naghihintay ng liwanag. Pero sa isipan ko, hindi pa rin nawawala ang hinala ko. May kinalaman ang puting mambabarang sa mga aswang. Kinabukasan hindi ko na napigilan ng sarili ko. Pinuntahan ko si Estela. Pagdating ko sa kanyang bahay, katatapos lang ng isang ritual. Hindi ba't ikaw yung lalaking nahulog sa puno ng isang araw? Na may kasama pang isang lalaki? Oo, ako nga yun. Anong ginagawa mo rito ngayon? Gusto kitang makausap. Alam kong may alam ka tungkol sa mga nangyayari. Lalo na tungkol sa mga aswang. Sabi ko na nga ba, ikaw yung nagsaboy ng asin sa balon ko? Bakit mo ginawa yon? Iniisip mo ba na isa akong aswang? Hindi ba? Nakita kita noong isang gabi. Nakatingin ka sa amin. Noong unang gabi na inatake ng aswang ang isa naming kasamahan. Kung iniisip mong natatakot ako sa'yo, nagkakamali ka. Pero nakikiusap ako sa'yo. Kami ay mga lingkod ng Diyos. Napunta kami rito para mag-aral ng kanyang salita. Hindi para maging pagkain. Ang dami nang namatay sa amin dahil sa lahi ninyo.
Pakiusap. Ibang tao na lang ang inyong biktimahin. Huwag na kaming madamay. Una sa lahat, kung ako nga ang aswang, sa tingin mo ba madali akong mapapakiusapan? Ang mga aswang ay kumakain ng tao dahil ito ang natural nilang pangangailangan. Nagiging ganid lang sila dahil sa matinding gutom. Pangalawa, naglilingkod ka sa Diyos. Pero sinasabi mong kayo lang ang dapat maligtas. Tinataboy mo sila. Pero gusto mong protektahan ang sarili mo. Hindi ba't pagiging makasarili yon? Ang ibig kong sabihin, marami namang ibang pwedeng mabiktima, kagaya ng mga masasamang tao. Bakit hindi na lang silang gawing pagkain ng mga aswang? Kapag gutom ka ba, at tanging isang sirang tinapay lang ang nasa harapan mo, iisipin mo pa ba kung sira ito? Ganon din ang mga aswang. At isa pa, mag-ingat ka sa pambibintang. Baka mamaya hindi mo namamalayan. Nasa harapan mo lang ang tunay na kalaban. Hindi ang mga aswang na sumusugod sa inyo tuwing gabi. Amalanhig? Sila ang mga pinatay na aswang. Naghihiganti sila sa isang nilalang na isa ring aswang. Bago sila mamatay, hindi nila naipasa ang sumpa sa kanilang anak. Pero sila ay mga mabubuting aswang. Hindi sila kumakain ng tao. Sa halip, karne ng mababangis na hayop ang kanilang kinakain. Itinuturing nila ang tao bilang kaibigan. Pero dahil sa kasakiman ng isa pang aswang, pinatay silang lahat. At alam mo ba kung sinong pumaslang sa kanila? Walang iba kundi ang taong iginagalang at inirerespeto ninyong lahat. Parang natuyo ang aking lalamunan sa aking narinig. Pagka-uwi ko sa bahay ng mga misyonaryo, hindi ko maiwasang magduda. Inobserbahan ko si Pastor. Wala namang mababakas na bahid ng kasamaan sa kanya. Napakabuti niyang leader, punong-puno ng pagmamalasakit. Pero, tama ba ang sinabi ni Estela? Maya-maya ay may biglang sumulpot sa harapan ko. Romeo! Oh, ano yun, Kuya Bobby? Kanina ka pa nakatulala kay Pastor ah. Ano? Huwag mong sabihin na babakla ka sa kagwapuan ni Pastor. Oh, palapit sa'yo si Pastor. Romeo, ikaw na ang isusunod ko. Po? Oo, bakit parang takot na takot ka? Aralin mo mabuti ang talatang nakaasan sa'yo. Ikaw na ang susunod na magsasalita sa diskusyon natin. Opo, Pastor. Sige po. Kapag may tanong ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin, ha? Opo, Pastor. Tinapik ako ni Pastor Ricardo sa likod. Pero iba na ang nararamdaman ko sa kanyang presensya. Dati, payapa at panatag ako sa kanya. Pero ngayon, nababalot ako ng pagdududa. Kinagabihan, ginugol ko ang oras sa pag-aaral ng talatang naka-assign sa akin. Pero hindi ako makapag-focus. Patuloy na bumabalik sa isip ko ang sinabi ng puting mambabarang. At habang mas iniisip ko ito, may isang bagay na biglang nag-sink in sa akin. Noon ko pa ito napapansin pero isinawalang bahala ko lang. Ngayon ko lang naalala na may kakaiba dito. Kuya Bobby. Ano yun, Romeo? Nakatulog na ako dito eh. Napansin mo rin ba? Na ano? Sa isang buwang pananatili natin dito, 2 nang namatay dahil sa isang karamdaman. Oo. Si Kuya Dominic, ang pinakamatandang misyonaryo, tsaka si Kuya Jonathan. Sabi ni Pastor, si Kuya Dominic ay may kanser sa baga at matagal niya nang dinaramdam. Si Kuya Jonathan naman, nagkaroon ng pneumonia. Siya yung na-isolate dati, hindi ba? Tama. Pero ang masigit na nakapagtataka, bakit hindi man lang sila ipinagamot ni Pastor sa doktor? Bakit hinayaan lang silang mamatay dito sa bahay? Si Kuya Dominic ay walang pamilyang magluluksa sa kanya. Si Kuya Jonathan naman, itinakwilan ng pamilya niya
kaya wala rin siyang mauuwian. Pero kahit na, napakabilis ang pagkamatay nila. Natatandaan mo ba? 2 araw bago sila mamatay. Parang wala na sila sa kanilang sarili. Parang bigla na lang silang nanghina. Hindi ba't nakapagtataka yun? Bakit? Anong ibig mong sabihin, Romeo? Alam ko na. Bigla kong naalala ang maliit na boteng may lamang langis ng lana na ibinigay ni Lolo. Dali-dali kong hinanap ang bag kung saan ko ito nilagay. Pagkakita ko dito, agad ko itong kinuha at mabilis na lumabas ng kwarto. Diretso akong nagtungo sa kwarto ni Pastor Ricardo. Habang naglalakad, parang bumibigat ang pakiramdam ko. At nang makarating ako sa pinto, may narinig akong malakas na pag-angil mula sa loob. Napaatras ako. Nang tingnan ko ang langis na dala ko, kumukulo ito. Ibig sabihin, may aswang sa loob. Ang sabi ni Lolo, kapag kumulo ang langis na ito, ibig sabihin may aswang sa paligid. Kung ganon, totoo ang sinabi ng puting mambabarang. Si Pastor, isang aswang? Bagamat nanginginig na ako sa takot, dahan-dahan kong inangat ang aking binti. Lumapit ako sa pinto. May maliit na siwang doon. Diyos ko! Si Kuya Jonathan! Ang lalaki na yun! Diyos ko po! Nakita kong unti-unting hinihiwa ni Pastor ang katawan ni Kuya Jonathan. Parang patay gutom. Ginagapangan ng matalim niyang kuko ang balat ng bangkay. Hanggang sa hinila niya ito mula sa laman. Ang sahig ay pulang-pula na sa dugo. Maya-maya pa, kinuha niya ang isang piraso ng laman. At walang habas na isinubo. Naiintindihan ko na ngayon ang sinasabi ni Stella. Si Pastor nga ay isang aswang. Dahan-dahan akong lumayo sa kwarto. Bagamat nangangatog ang aking buong katawan, sinikap kong hindi makagawa ng anumang ingay. Hindi ko matanggap ang nakita ko. Ang respetadong taong pinaniniwalaan naming lahat, isa palang halimaw. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Kailangan kong labanan siya. Pero paano? Ang puting mambabarang lang ang alam kong makakatulong sa akin. Hingal akong pumasok sa kwarto namin ni Kuya Bobby. Oh, Romeo, bakit hingal na hingal ka? Anong nangyayari? Nakita ko. Nakita mong ano? Diretsuhin mo ako. Si Pastor. Isa siyang aswang. At kinakain niyang bangkay ni Kuya Jonathan. Ano? Sigurado ka ba dyan? Kuya, sumama ka sa akin. Alam ko kung sinong makakatulong sa atin. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Kuya Bobby at agad ko na siyang hinila. Sa likod kami dumaan upang makapunta sa bahay ng puting mambabarang. Pagkarating namin doon, hingal na hingal kaming kumatok sa kanyang pinto. Nagulat ang dalaga nang pagbuksan niya kami. Anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Huwag niyong sabihing nandito kayo dala ang inyong mga pangontra. Kung ganon, huwag na kayong mag-aksaya ng oras dahil maaabala lang ako sa ginagawa kong ritual. Miss, nagmamakaawa kami sa iyo. Tulungan mo kami. Ha? Tulungan saan? Alam na namin ang totoo. Si Pastor ay isang aswang. Alam niyo na? Anong nangyari? Kumusta ang mga kasama niyo? Hindi pa nila alam. Alam ko nang gagawin. Sumama kayo sa akin. Tila sinapian ng pag-asa si Estela sa aming sinabi. Dinala niya kami sa isang kuweba. Pagdating namin doon, halos mapasuka kami sa napakasangsang na amoy na bumalot sa buong paligid. Sa di kalayuan, may naririnig kaming umaangil na mga nilalang. Lumapit si Estela sa pinto ng kuweba. Idinikit ang kanyang mukha dito at nagsalita. Pakakawalan ko ulit kayo ngayong gabi. Gawin na ninyo ang inyong plano. Estela, sinong kinakausap mo? Sino pa ba?
ang mga amalanhig. Bakit mo sila pakakawalan? Pinatay nila ang ilan naming kasama. Sila ang naghihiganti kay Pastor. Hayaan ninyo silang gawin ang trabaho nila. Ibig mong sabihin, si Pastor ang tinutukoy mo kanina? Ang inyong pastor ay isang aswang na gabunan. Napakaganid niya. Pati ang mga aswang na pinipiling mamuhay bilang normal na tao ay kanyang pinaslang. Ngayon, sila ay naghihiganti. At wala kayong kaalam-alam na kayo mismo ay isa sa kanyang mga susunod na bibiktimahin. Teka, anong ibig mong sabihin? Ang inyong inanibang grupo ay isang masamang kulto na ginagamit ang Kristyanismo para sa pansariling interes ng inyong pinuno. Ang gabunan ay bihirang kumain ng tao. Kaya upang hindi siya maubusan ng supply, tinipo niya kayong lahat. Hinihintay niya lamang na maging labis kayong sunod-sunuran sa kanya. Kapag natitiyak niyang hindi na kayo lalaban, isa-isa niya kayong gagawing pagkain. Ang inyong dugo at puso, iaalay niya kay Baal. Miss, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Kuya, posible ang mga sinasabi niya. Nakita mismo ng aking mga mata ang ginagawa ni Pastor. Nag-anyong isang itim na nilalang at walang awang kinain ng bangkay ng isa nating kasama. Kung gusto ninyong mailigtas ang iba pa ninyong kasama, magmadali na kayo. Maiiwan ako rito. Ano gagawin namin? Hindi namin alam ang dapat gawin. Pakiusapan ninyo ang mga kasama ninyo na tumakas na. Tuluyan ang kinain ng sistema ng pagiging aswang ang mga amalanhig. Ako lamang ang hindi nila kayang lapitan dahil kaibigan ko na sila noong nabubuhay pa sila bilang tao. Tumakas na kayo. Kapag wala na kayo ron, saka namin sisimulan ang plano. Sa ganitong paraan, walang madadamay kahit isa sa inyo. Sige, gagawin na namin. Tara na Kuya Bobby. Bilisan ninyo. Pakakawalan ko na ang mga amalanhig. At isa pa, huwag nyo na akong tawaging puting mambabarang. Estelang itawag nyo sa akin. Sige, Estela. Agad kaming tumakbo ni Kuya Bobby. Pagdating sa kampo, nakita namin ang aming mga kasamahang misyonaryo. Tulad ng dati, nakapalibot sila sa apoy habang taimtim na nagdadasal. Wala doon si Pastor. Kaya may pagkakataon kaming isagawa ang plano. Tumayo ako sa gitna at binunyag ang aking natuklasan. Ngunit sa halip na paniwalaan ako, hindi sila nagpatinag. Ang iba ay nagdududa, habang ang ilan naman ay tahasang tumutol sa aking sinasabi. Paulit-ulit kong pinaliwanag ang katotohanan, ngunit nanatili silang hindi naniniwala. Maya-maya, isang nakakakilabot na ingay ang pumailan lang sa paligid. Angil ng mga nilalang na hindi na tao. Mula sa dilim papalapit ang mga amanlahig. Ang kanilang malalalim na ungol ay nagtataglay ng hindi maitagong galit at pagkagutom. Romeo, hayaan mo na sila kung ayaw nilang maniwala. Magtago na tayo. Paparating na ang mga amalanhig. Pero paano sila Kuya? Madadamay sila. Kasalanan na nila yun. Pinili nilang magbulag-bulagan kahit nasa harap na nila ang katotohanan. Isuot ninyo itong kwintas na may bawang upang hindi kayo lapitan ng mga aswang. Sumilip ako sa kwarto ng pastor upang alamin kung naroon siya. Ngunit wala na siya. Ang ibig sabihin, nakatakas na siya. Kung ganon, saan natin siya hanapin? Alam ko kung saan siya nagtatago. Sumama kayo sa akin. Paano mga kasama namin? Hindi ko na mapipigilan ng mga aswang. Sobrang agresibo na sila. Ang mga kasama ninyo ang may kasalanan kung bakit sila mapapahamak. Dahil hindi sila nakinig sa inyo. Ngayon, sarili naman ninyong kailangan nyong iligtas. Sige na, umalis na tayo. Hanapin natin si Pastor. Bago kami tuluyang umalis, nilingon ko muna ang kampo ng mga misyonaryo. Kasabay ng malalakas na sigaw, nakita kong nilusob na sila ng mga amanlahig. Ang ilan ay pilit tumalaban, habang ang iba naman ay desperadong nagtatago. Napapikit ako ng mariin. Ramdam ang bigat ng aking konsensya. Wala akong nagawa para iligtas sila. Dinala kami ni Estela sa isang lumang bodega. Tahimik naming binuksan ang pinto. At sa loob, nakita namin ng isang aninong nakatalikod. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking katawan. Nang maramdaman ng nilalang ang aming presensya, dahan-dahan itong humarap sa amin at doon namin nakita ang tunay na anyo ni Pastor Ricardo.
Sabi ko na nga ba, pupunta kayo rito. Ikaw ang pumatay sa aking mga magulang at sa mga kaibigan naming aswang. Dumating na ang araw na mananagot ka sa lahat ng iyong kasalanan. Napakatapang mo, Binibini. Ngunit hindi ibig sabihin na dahil isa kang mambabarang ay kaya mo nang tapatan ang kapangyarihan ko. Nagkakamali ka kung iniisip mong hindi ko kayang lumaban sa isang tulad mo. Mabilis na naglabas si Estela ng patalim at sinalubong ang mabagsik na pag-atake ni Ricardo. Napaiwas siya sa matutulis na kuko nito, ngunit hindi niya nailagan ng isang malakas na suntok na tumama sa kanyang tagiliran, dahilan upang mapahiga siya. Agad siyang sinunggaban ni Ricardo at sinakal. Pilit siyang pinagkakawag upang makawala. Sa gitna ng paghihirap, mabilis niyang hinagis ang kanyang buntot pagi. Tumama ito sa katawan ng aswang at nag-iwan ng sugat. Nagkaroon siya ng pagkakataong makabangon at agad niyang sinugod si Ricardo. Isang malakas na hampas ng buntot pagi ang tumama sa mukha nito, dahilan upang matumba ito. Dinaganan niya ito at walang humpay na hinampas ng kanyang sandata. Matapos ang ilang malalakas na palo, lumingon siya kay Romeo at inihagis ang isang bote. Ano ito, Estela? Pinaghalo-halong asin, bawang, bugok na itlog, alak na may luya at uling. Tatalian ko ang kanyang mga kamay para hindi siya makapanlaban. Tapos ikaw ang magsusubo niya sa bibig niya. Mabilis na ginalaw ni Estela ang kanyang mga kamay upang talian si Ricardo. Hawak-hawak naman ni Romeo ang iniabot na bote. Bakas sa kanyang mukha ang kaba at panggigigil. Nagpumiglas si Ricardo, ngunit mahigpit na hawak ni Estela sa kanyang mga braso. Inilapit ng dalaga ang mukha ng aswang kay Romeo. Dahan-dahan at may pag-iingat na isinubo ni Romeo ang pinaghalong sangkap sa bibig ni Ricardo. Napangiwi ito at pilit na bumaling upang idura ang lasong nilunok. Ngunit hindi siya pinakawalan ni Estela. Nang mailagay na ang lahat ng pinaghalong sangkap sa kanyang bibig, bigla siyang nangisay at nagsimulang lumabas ang maitim na usok mula sa kanyang katawan. Wow! Tama na. Tama na. Tama na? Dapat lang yan sa'yo. Winalanghiya mo kami. Napakagaling mo magtago at manloko, ha? Dinala mo pa kami rito para gawing pagkain mo? Higit pa sa impyerno ang dapat mong maranasan dahil ginamit mo pa ang pangalan ng Panginoon para manlinlang. Ilang sandali pa, unti-unti nang bumalik sa pagiging tao si Ricardo. Ngunit tuluyan nang nalagot ang kanyang hininga. Umalis kami sa lugar na yon at bumalik sa bahay misyonaryo. Sa awa ng Diyos, mailan sa aming mga kasamahan ang nakapagtago kaya sila'y nakaligtas. 5 lamang ang hindi pinalad. Humingi kami ng tulong sa otoridad upang maiuwi ang kanilang mga bangkay sa kani-kanilang pamilya. Upang maiwasan ang gulo, napagkasunduan naming palabasing nilapa sila ng mababangis na hayop. Matapos ang trahedya, napagdesisyonan na rin naming bumalik sa aming bayan. Ngunit bago kami tuluyang umalis, kinausap ko muna si Estela. Estela, maraming salamat sa tulong mo sa amin. Hindi namin alam ang gagawin kung wala ka. Wala yon. Kahit na sinabuyan mo ng asin ang aking balon. Pasensya ka na ron. Akala kasi namin, ikaw ang aswang. Siya nga pala, paano ng mga amalanhig? Baka man biktima pa sila ng ibang taong mapadpad sa lugar na ito. Ako nang bahala sa kanila. Sasabihin ko sa kanila na patay na si Pastor. Kaya tapos ng kanilang paghihigante. Susunugin ko rin sila gamit ang dahon ng kamangyan at bawang. Magsasagawa ako ng ritual upang tuluyan na silang mamahinga. Ganun ba? Mas mabuti kung ganun. Romeo, tara na! Kanina pa tayo nagpaalam kay Stella. Paano ba yan? Alis na kami. Sige, magkikita pa naman tayo. Ha? Sige na, umalis na kayo. Mag-ingat kayo sa biyahe.
Sumakay na ako sa van at nagsimula na kaming bumiyahe. Habang umaandar ang sasakyan, nakasilip ako sa bintana. Hinahabol ng tingin si Estela na patuloy na kumakaway sa amin. Pagbalik namin, hindi na kami umuwi sa aming mga magulang. Sa halip, kinalolotasing na kami tuluyang nakituloy. Patuloy pa rin kaming nagkikita ni Kuya Bobby at mas lalo pang lumalim ang aming pagkakaibigan. Makalipas ang 2 taon, muling nagtagpo ang aming landas ni Estela. Pumunta siya sa amin upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Iniwan na rin niya ang pambabarang at piniling tahaki ng isang panibagong buhay. Sa panahong yun, doon na rin nagsimulang umusbong ang aming pagmamahalan. At ang pinakamalaking plot twist, siya na ngayon ang aking asawa. Masalimuot man ang aming nakaraan, nag-iwan ito sa akin ng isang mahalagang aral. Napaka-misteryoso ng buhay. Minsan, ang inaakala nating kalaban ay siya palang tunay na kakampi. At ang itinuturing nating kakampi ay siya palang tunay na kaaway. Kaya mag-ingat tayo sa ating pinagkakatiwalaan at laging maging handa anuman ang mangyari. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sa mga tagapakinig, kung ikaw ay nasa gitna ng 2 aswang na naglalaban, kanino ka kakampi? I-comment lang ang inyong sagot at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong pakikinig.